Inang France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, na nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Narinig mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Alam mo, Aling France, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Having arrived, the Senate Committee on Justice and Human Rights hereby resumes its hearing. We are still considering the motu proprio inquiry into the case into the severe battery and maltreatment allegedly by the employers of Kasambahay, Ms. Elby Vergara, resulting to her partial blindness and injuries. Pakitayo po yung mga bagong mga resource persons. Kabilang po si Ginoong J.R. Dimines at si Maria P. Guillermo Villar para sa inyong panunumpa. Kayo ba ay nanunumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang dito sa pagtitipon na ito? Maraming salamat. Your Honor. Noong nakaraang pagdinig, atin pong pinagsalita si Miss LB Dote Vergara. Nagsalita rin po ang kanyang abogado at atin pong tinanong din ang ating mga doktor na dumalo at maging yung kapitan na naririto uli. Nagpapasalamat tayo at ang kapulisan, tinanong natin. Ang bago po ngayon dating ay yung mga employers ni Miss LB Vergara. Kanina po nagulat ako, nagbabasa po ako ng pahayagan, yung laban ng Serbia at South Sudan. Nasiko po yung player ng Serbia, last 2 minutes, 1 minute and 54 seconds. Nasiko, patapos na po yung laro. Ang laki ng lamang ng Serbia. Tinamaan po sa tagiliran, yung 6'11 center ng Serbia. Ininda, nilabas sa court, sa MOA. Diretso na po ng ospital. At pag diretso po ng ospital, ang diagnosis ay tinamaan din yung kidney. Diretso na pong sinergery, tinanggal yung kidney. Sa basketball po yun, isang siko lang po. At kaya yung player ng South Sudan, ang pangalan ay Ginoong Omot ay humihingi ng apology. Isang siko lang po yun. Tinamaan yung kidney, diretso surgery. Hindi na makakalaro yung player ng Serbia. Dito sa mukhang magcha-champion pa yung Serbia sa finals ng FIBA. Tinatanong ko po yan dahil gusto ko po malaman sa atin mga doktor. Meron ba mga injuries na gano'n na tinamo si Miss LB Vergara, yung internal? Kasi ito, isang siko lang noong South Sudan. Diretso na sa surgery. Dito po sa Maynila ginawa. Tinanggal kagad yung isang kidney ng player ng Serbia. Dito po sa inyong X-ray, MRI, meron ba ho tayo? Sino hong lead doctor na pwede magsalita? Dr. Kabungkal, meron ba ho tayong, hindi ko sinasabi yung, nirelay ko lang na isang insidente, isang siko lang, ay may nangyaring ganon. At ito po ay mga atleta po ito, malalakas ang katawan. Meron ba hong ganito kayo nakitang sa inyong pagsusuri? Yes, sir po. Meron po mga injury na pwedeng mangyari sa katawan, lalo po medyo malakas yung tama at napunta siya sa parteng mahina, yung weak spot ng katawan po. Pwede po mangyari yon. Ang weak spot? Sabihin yung, saan ba ho ang kidney? Sa likod, sa harap? Nandito sa bandang likod. Bandang likod. So, nasiko sa likod. So, ito, wala kayo nakita na injury na ganon kay, nag-MRI ba kayo? Nag-X-ray? Yung sa akin po sa ulo po, Sa meron naman ulo. po. Meron po kami nakita sa CT scan. Okay. So ano nakita niyo po sa CT? Babalikan ko yung mga ibang internal organs. Sa Yes. CT scan, with the permission of Senator Jinggoy, sa CT scan, ano po? Sa ulo? Sino po magsasalita? Ako po. Okay, go ahead. So meron po siyang tinatawag naming old or healed fracture sa right side ng body.
Meron po kaming picture kung gusto nyo po. Siguro po ay pwede ba to technically harap sa camera? Paano ito? Meron po kami ano? Meron kayong slide. Meron po. Ay, pakita nyo na ho para makita rin ng iba. Hindi ko kasi naunawaan din ito. Pakikuha na ito, Comsec. Ito ngayon, pinapakita natin. Dr. Kabungkal, maaari bang kayo na magpaliwanag nito? At hindi Yes ko po, naman apa. na kayang Apa. ipaliwanag ito nakikita ko. Okay pa. Ito po dito sa kaliwang pisngi. Makita nyo po may linya rito. Normally wala po 'yan. So ibig sabihin meron pong dating fracture diyan. So, nagdikit na lang, Apa. nag-heal. Ito pong isa sa gilid ng mata, yung pinaka-orbital wall niya, makita nyo po, compared sa kabila, medyo malaki yung gap. Yan ba ho yung tinutukoy ni Dr. Oloroso na doon Yeah, sa scanning? it can affect po. It can Na affect the naka-apekto sa globe. pagkabulag? Pwede rin po siyang mangyari. Ay, ano po yung sinasabi nyo kanina sa kanang bahagi ng ulo? Ito po yung fracture nun. Ayan, yan yung sinasabi nyo. Apo. Matanong kita lang, LB. Naririnig mo naman, although hindi mo nakikita ito. Ikaw ba ay may pinukpok doon sa may bahagi ng tenga sa iyong kanang bahagi ng sentido sa malapit sa mata? May natatandaan ka bang ganon? Ito pong tainga kong kaliwa. Panay suntok po ng amo ko. Kaliwa. Opo. Pero ito pinapakitang damage dito ay sa kanan. Sa kanan, wala naman. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Sa pader ng CR, sa banyo. Ano yung banyo nyo? Sa natatandaan mo, tiles ba yon? Na makinis ba yung pinag-untugan? Finish po. Finish. Opo. Finish. Ibig sabihin ng finish, palitada ng simento, hindi naka-tiles. Hindi po. So magaspang yon. Opo. Laging ginagawa sa yon. Opo. Oh, medyo nga tabingi kaunti yung iyong nose bridge. Ito sa kaliwang pisngi, may tinuturo din si Dr. Kabungkal, may arrow dito, hindi mo naman nakikita. Sa kaliwang pisngi, ano ang ginawa sa'yo? Medyo lubog nga ang pisngi mo ngayon. Ayan, tama, yung hinahawakan mo. Yung pong pagsunod-suntok po nila ako. Sa kaliwang pisngi. Opo. So yung ginagawa sa'yo, pag inuntog ka sa kanang bahagi ng iyong sentido, sinasabayan din ng suntok sa iyong ilong at sinusuntok ka rin sa kaliwang pisngi. Opo. Bakit palagay mo ginagawa sa'yo yon? Yung pong lagi pong sinasabi, inuulit po yung sinasabi sa akin na wag ko na daw, pag ginagawa ko daw po yung ginagawa kong naglalagay ng mga bulbul sa pagka. Ayun, the committee secretary is directed to delete remarks pertaining to said incident, but meron ka ba talagang ginawa na ikakagalit sa iyo ng iyong mga amo na nagdulot ng ganyang pananakit sa iyo? Sa iyong natatandaan? Yung pong sabi po sa akin, Hindi, kung meron. Ang tanong kung meron. Meron ka ba naging kasalanan natatandaan? May kasalanan ka bang ginawa? wala po. Wala kang kasalanan Opo. sa iyong natatandaan. Opo. Sa iyong natatandaan, ikaw ba ay pinarusahan at humingi ng paumanhin doon sa iyong mga amo? Wala po. So noong 2017, 2018, 2019, ano ang trato sa iyo? Mabait po sila. Pinasweldo ka noon? Hindi po. Buat nung nag-start po ako sa kanila, wala na po akong natanggap na sweldo. Paano mo nasabi mabait kung hindi ka naman pinapasweldo? Paano mo nasabi mabait kung hindi ka nagtatanong, ba't di nyo ako pinapasweldo? 2017 pa ako nagtatrabaho sa inyo, 2019 na, 2018 na, 2019, 2020, hanggang ngayon, hindi nyo pa ako pinapasweldo. Hindi ka nagtanong? Pag may nasisira po sa akin po ni China-charge. Ibinabawas. Opo. Ano gaya na may nakabasag kang plato, nakabasag ka ng tasa. Yung pong nasira, yung washing, tapos pag nakabasag ng mga gamit sa bahay, sa bahay, sa akin po ni China-charge kahit So, po kasalanan. tinutuos naman yon. Ito, LB, ito yung nasira mo ang washing machine, ito yung halaga ng pagpagawa, tinutuos nila yon. Sinasabi lang po sa akin, So, walang- charge lang po sa akin. Walang listahan.
Hindi ko lang po alam, di po pinapakita sa akin. Nung nakakakita pa ako, wala po silang pinapakita. So walang pinakita listahan, ito binawas namin, ito na lang yung natitira mong sweldo, tanggapin mo ito. Walang ganon, walang Wala ganon. po. Walang listahan. Wala po. Magkano yung sweldo mo dapat isang buwan? 5,000 po, yung pong sa start ko. Sabi niya po 5,000. 5,000. Mamaya sabihin ni Senator Estrada yan kung magkano talaga ang sweldo sa ngayon sa kasambahay law. Christmas bonus, meron? Sabi, may bibigyan ka ng Christmas bonus? Wala po. Buwat po. Pasko, day off, day off. Wala po. Walang day off kahit Pasko, nasa trabaho ka. Wala po. Bagong taon, nasa trabaho ka. Wala, opo. Todos Los Santos, nasa trabaho ka. Opo. Birthday mo. Opo. Ano opo? Nasa trabaho ka rin. Opo. Sinasaktan ka rin? Opo. Kahit birthday mo? Opo. Hindi ka nagsabi na, off muna tayo, birthday ko naman ngayon. Walang ganon. Wala po. Papunta na ngayon tayo sa bahagi ng ating inimbitahan ngayon. Nagpapasalamat ang committee ito at kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. At sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng komite ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba kung hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify yourselves. My name is Attorney Lorman Tiarugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Mugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here. But again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz. And I would assume that mag-asawa po ito. So, marami po ang katanungan dito. Padating din po yung mga ibang kasamahan namin sa Senado. Nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor? Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Yung Parang kilala. hindi kayo magkakakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. Net, babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Baka para ikaw na cross-examine ko, ganun katagal mo nakakilala? Ano apelido niya? For the record. Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are
or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanila pong best interest. You will abide by that. Definitely the second child, who is 16 years old, the committee cannot issue the necessary notice for that child to attend. But for the 18 years old, tatanungin natin mamaya yung parents kung ano talaga yung edad nun. And we will need a written position, although that's part of the records now coming from the DSWD, concerning the motion of Senator Estrada. But so, Senator Estrada, we can proceed with Thank the Ruiz couple. Again, your witnesses, Your Honor. Okay, itong mga lawyers nito, do you belong to one law firm? What law firm is this? We belong to AAC law firm, Your Honor, Amugao Arugay & Co. It's a law firm based in Quezon City, Your Honor. Who hired you? Your Honor, Who hired you? I was hired, Your Honor. My firm was hired, Your Honor, by the Ruiz family, Your Honor, specifically Franz and Pablo Who is Ruiz. paying for your legal services? They've already paid for our acceptance fee, Your Honor, although I may have to state it on record, Your Honor, that considering that we are technically kababayans, Your Honor, we've given them some leeway with respect to our fees, Your Honor. All right. Ginang France, kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya o hindi? Pwede ba tanggalin mo yung face mask mo? Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Dun, yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. meron, Aling LV, meron ba kayong kaaway doon? Wala pong kaaway doon. Wala ho kayong kaaway. Opo. Tignan mo yun, Aling LV? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo. Pati si JM? Opo. Pati si JM? Teka muna, Pati po yan si Ate Franz. Teka muna, Senator Estrada. Ano ba ang sinasabi mo kaya? JM o GM? May GM ba? General Manager o yung JM? Ano ba yan? Si GM po yung boy namin yun. JM, yung boy. Sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Bakit ka sinusuntok ng JM? Utos po ng amo ko. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LB dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling France, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo niyo, sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugasaw katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Assuming nakita mo na nag-aaway, kung totoo talaga yung sinasabi mo na nag-aaway yung JM, whatever, hindi mo man lang pinagamot sa ospital?
Di Your mo Honor. sa ospital? Ang ginawa ko po sa ATLB nung, kasi ang nangyari lang po baga, Your Honor, dito Eh, lang baga po ay sagutin mo ano, ako, dinala mo ba sa ospital o hindi? hindi po, Your Honor. Kasi po, ano lang siya, para baga po siyang sugat lang dito banda sa gilid po ng mata niya. Yun lang po ang nakita Di ko. ba dumudugo? Sabi nga ni Aling LV, dumudugo kanya mata. Hindi po, di kung dumugo po, dinabulag na po sana agad-agad dito yung mata niya. Kung dumudugo Bulag po, na nga ho eh. Bulag na. Your Honor, hindi ito lang po kasi yung nangyari sa kanya, Your Honor. Kasi yung kanyang mata nung pumasok po, may puti-puti na po yung mga gilid ng mata niya, Your Honor. Pero ito pong larawan dito sa harap natin na sinabi ni Ma'am Lisa na nakita niya noon, eh, hindi naman ho ito itsura ng bulag. Hindi nga po, Oh, may pero puti-puti. may puti-puti, Your Honor, yung gilid po ng Hindi mata ka naman niya. doktor, paano mo masasabi may mga puti-puti na ginang France? Please Yes. proceed. Yes, Your Honor. Ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po, naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po. nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado. Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Dahil sa itsura nito mga abogado mo, mukhang magagaling. At mga mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan Eh naman, kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda opo. ng isang tindahan. Aling Ginang France, tukol sa sweldo. Ayon kay Aling LV, hindi nyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang ATLB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo nung simulan 2019, 5,000 lang, 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buwan. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap. Wala po. 140, damit, 250. TV. TV, Magkano? wala dito yung TV. Magkano Manok, magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon sa sunod na lang po na hearing namin. Dadalhin Oh, po sa namin. pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV, Sa TV. parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po yung, At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya, tapos dumaan lang po siya, nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Totoo yan. Doon po sa may sala yun, Manang Your Ete, Honor. patapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na staying. Kumbaga, natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, dumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumalat? Nalaglag. Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. O, Aling LV, sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. so lahat ng sinasabi mo, pinabubulaanan mo na wala kang ginawang masama kay Manang LB. Opo, Your Honor, kung mayroon man, yung mga kasamahan niya po. Yung sabitan ng karne, saan yun? Sa taas po ng palengke. Sinabit niyo raw siya doon. Your Honor, walang katotohanan po, Your Honor, sa taas po ng palengke ang sabitan ng karne. Manang LB, may sabitan ba ng karne sa tindahan? May naiiwan po doon pag nagpakakatay po ng baka. Nag-aiwan po sila ng sabitan ng karni doon. Sabitan ng karne, ito ba yung bakal na parang letter J? Opo. Doon ka sinabit? Sinabit ka doon? Opo. Saan yun? Sa palengke o sa bahay? Doon po sa may kusina po. Meron din sabitan doon. Paano ka sinabit? Kamay lang po ng kasama ko. Sino nagutos? Si Ate Franz po. Okay, Aling LV, magbalik tanaw tayo ha. Kailan ka ba unang sinaktan ni Ginang France? Nung pong 2020. 2020. Opo. Bakit ka sinaktan? Yun nga po, yung pong laging sinasabi, yung nagnakaw, naglalagay daw po ako sa mga pagkain. Ano nilalagay mo sa mga pagkain? Yung Allegedly. mga bulbul po sa pagkain.
Aling LV, Po. tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, meron ka daw, allegedly, ang sabi mo, pinagagalitan ka dahil, sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nag yung pong nagnakaw daw po ako Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. pera at relon yung ginang ng Opo. babae. Opo. Ano participation ng lalaki o asawa? Hindi naman po nag-aimik po yung lalaki, tahimik lang po. Pero alam niya nung lalaki ginagawa nung babae. Opo, pag lasing po, yung po, pag lasing, nananakit po. Pag lasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Paano ka sinasaktan? Yung pong, minsan po, sinatadyakan, hinahagis po ako sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Ginoong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat Yes, Your ka. Honor. Ano masasabi mo? Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, bumibili ka rin isang gin. Kalahati lang po. Ano po? May inom din po ako. Lagi ka raw lasing. Hindi po. Pag lasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po. Wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya. Hindi po. Kahit kailan. Opo. Kontra doon sa sinasabi ni Aling LV. Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo nanakit. Hindi ko po alam. Hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing, kaya hindi mo nakikita. Hindi po. Hindi ako lasing po. Hmm? Bihira lang ako po uminom. Sabi ni Aling LV, halos gabi-gabi, Hindi po. uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo. Minsan nakikita ko po pagdating ko po na galing biyahe, pagbaba ng Ano ba puting trabaho paninda mo? namin po, nagdi-deliver trabaho po mo? ako. Ano trabaho mo? Bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng, Mga paninda namin po na gulay. alam nyo, pinapaalahan ko lang itong dalawang kayo mag-asawa. Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, of Chinese descent. Pinapunta ko rito nung pangalawang termino ko bilang senador. Pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa committee. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay na lang yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ako dito. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisinungaling kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. So ikaw, Maria P. Villar, kasambahay ka din sa mga Ruiz doon sa bahay ng anak. Opo. So kung saan natutulog si LB, doon ka rin. Opo. Magkasama kayo. Ano naikwento niya sa inyo? Wala naman po siya nababanggit. Pero hindi ka ba nagtataka na yung katatayuan niya ay kakaiba? Hindi po. Kasi noon ko lang po siya talaga naging kasama din nung ihatid po doon ni Kuya Cherry. So nung hinatid nung Jerry, iniwan lang o binantayan pa? Iniwan na po. Iniwan doon sa 18 anyos na anak. Opo, iniwan po sa amin. So anong sabi ng 18 anyos na anak? Wala po. So iniwan doon. Pero si Manang LB, natulong-tulong din sa iyo. Opo, nagwawalis-walis po siya pag minsan. Nagwawalis din. So meron pong
binanggit kayo sa inyong sinumpaang salaysay dahil sa awa nyo kay LB ay kayo ay nag-post sa Messenger kung sino ang nakakakilala, quote-unquote, kung sino po ang nakakilala kay LB Vergara o Silvera Vergara, nandito po siya sa Caloocan West, Batangas City. Kayo po ang nag-post sa Messenger? Actually po, hindi po ako nag-post. Sa Messenger lang po, nag-message lang po ako sa mga kapatid ni Ate LB. Pina-search niya po sa akin yung mga pangalan po ng kapatid niya. Tapos, minessage ko na lang po na kung kilala si Ate LB. Kasi po, uuwi pa ako kinabukasan ng Mindoro. Uuwi kayo ng Mindoro. So nung umuwi ka, naiwan siya mag-isa ron? Hindi ko po siya iniwan. Inantay ko pong makuha siya ng mga kapatid. May dumating na kapatid. Sino yon? Si Ate Baby Lo po at saka si Ate Gloria. Ang Gloria ba ay yung tasing? Ayun, kayo po yung nasa likuran. Kayo po ay nanumparing kanina, di ba? So, kinaon nyo na, kinaon na sila. Ikaw ang tinatanong ko, sinundo na. Saka pa lang nakaalis. At 30 pa po ako nakaalis nun. So, kailan dumating yung sinasabing may 20,000? Nung ano po, nitong kailan ba? June? June po kami nagpunta ka na Ate LB sa Simlong po. So, sa madalit salita, nung dumating sa Batangas City si LB, hanggat siya ay makuha ng kanya mga kamag-anak, yung Baby Lou at anong pangalan ng isa? Gloria po. Gloria, ganong katagal? Bali po nakuha na po si Ate LB ng mga kapatid bago pa po ipaano yung Oo nga. 20,000. Nahuli pa yung 20,000. Nung nakaalis na, tsaka hinabol yung 20,000. Opo, nasa kapatid na po si Ate LB. Kanino nakarating yung 20,000? Kanino sinabing may 20,000? Doon sa anak? O nalaman mo? Actually po kasama ako. Nalaman nung inaabot yung 20,000. Pero ganito ang tanong ko, ganun katagal simula nung dumating sa Batangas City hanggat makuha uli ng kanya mga kamag-anak si Manang LB? Bali po nakuha po si Ate LB ay 28. Hindi, ganun katagal nga nanirahan doon sa Ano po, bali ano po, umabot din po ako ng 3 months. March 16 po ako nag-start, June 30 po ako nakauwi. Hindi, si Manang LB, ganun katagal tumira sa Batangas City? 1 month po, mahigit. Mahigit isang Opo. buwan. Mahigit isang buwan. So siya ay naging tumulong-tulong din, nagwawalis, hindi na ipagamot. Hindi po. Binigyan ng sweldo sa Batangas City? Hindi po. Hindi rin binigyan. So nung dumating yung mga kamag-anak, nagpasalamat sa iyo at ikaw ay nag-post sa Messenger, kaya siya nakupkup muli, nakuha na rescue. Yes. Dumulog kayo sa Batangas City Police? Hindi po. Hindi rin. Dumulog kayo sa barangay? Hindi rin po. Ninenervyos ba nun si Manang LB? Nag-iiyak lang po siya. Nag-iiyak dahil baka balikan siya nung amo o ano? Hindi ko po alam. May trauma pa, ganon, naninervyos. I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpang salaysay ni Miss Maria P. Guillermo Villar. Nabasa nyo na ho? May kopya kayo. Hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa po. Wala pa. Kasi sinabi nyo, kinausap nyo si Manang LB June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ni Miss Maria P. Villar, noong June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede ay tulungan siya. Makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lou. Ito po yung sinumpaang salaysay ni Maria P. Villar na nakiusap sa iyo si LB na tulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni Mrs. Ruiz, noong June 27 din, ay kausap niya si LB na kahit 100 pesos ay bigyan. Pang-allowance daw po. Ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Yung Si Maria Villar o si Franz Ruiz? Sa Ate Maria po, Na nakiusap ka na? na pakihanap po yung mga kapatid ko. Ayun. So, si Mrs. Ruiz, nakausap mo ba noong June 27? Sa iyo? Hindi po. Na kahit daw 100, bigyan ka? Hindi po. Hindi totoo yon. So narinig niyo, Mrs. Ruiz, pero ang tanong siguro din ng komite, may pinahabol kayong 20,000 na di umano'y napag-ipunan, bakit hindi muna yun ang pinauna sa gastusin sa ospital? Magkano ba ang gastos sa ospital? Dr. Magalona, pagtanggap sa inyo, 20,000 ba kagad o pwede pong down payment? Depending po on what procedures will be Hindi, done. ito nakita nyo ngayon. At ni ER po, sir, no procedures were done po. Medical legal lang po. Kasi mag-iipon pa raw pero may 20,000 na padala. Kaya na ba sana yung 20,000?
Kung ipapass through po natin sa Malasakit Center and sa ating social service, Kaya. mukhang Ayun. kakayanin man po, sir. So, Senator Estrada, wala muna akong karagdagang tanong. Itong sinumpaang salaysay ni Maria P. Guillermo Villar ay nagpapatunay na siya ay dinala sa Batangas City at sa Batangas City hindi naman siya nadala sa ospital. Bagkus ay siya pa ay napatigil doon sa bahay ng anak ni Mrs. Ruiz kung saan siya tumigil ng mahigit isang buwan at kung saan siya ay nagtrabaho din bilang kasambahay. Before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, Pablo and Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad ng sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonito Baran na nasintensya ng reklusyon perpetua. Nakita niyo naman yung kasambahay, si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya. Nabulag, halos hindi na makakita, halos irreparable na yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LV. She's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. I will not prejudge you. But again, I'm warning you, you will suffer the same fate. Thank you, Mr. Chair.